Okay, so purihin po ang Panginoon na tayo muli makapag-aral ng kanyang mga salita, mga kaibigan, mga kapatid. At ngayon po, kayo ay welcome dito sa Bible Study for Busy People, The Truth Will Make You Free Ministry. At ang paksa po natin ngayon ay kung paanong mailibing ang nakaraan. At tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkataon na kami ay muling makapag-aral ng mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito ay maunawaan sa pamagitan ng patnubay ng Banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so ang paksa natin ngayon ay paano natin matagumpay na mailibing ang nakaraan. Okay, so gaano po kahalaga ang bautismo? Sang-ayon sa Marcos 16:16, ang sumampalataya ay mabautismuhan at mabautismuhan ay maliligtas datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So, ang panampalataya po ay napakahalaga pagkatapos ng mga pangaral, pakikinig ng salita ng Diyos, malaman at maintindihan natin na ang Diyos ay nagmamahal sa atin at gusto niya tayong iligtas at itong kaligtasan ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito ay libre, walang bayad. Ito ay sa pamagitan ng biyaya. At ang bahagi ng Diyos ay sa pamagitan ng babaya. Tayo naman ay manampalataya. Pero marami po ang nagsabi na tayo ay manampalataya lamang. Mali po yun. Yun po ay tama pero kulang. Ang kailangan po, ang kompletong sinasabi ng Biblia ay manampalataya at mabautismuhan. Kahit po tayo ay manampalataya, kung hindi naman tayo mabautismuhan, kulang din po, hindi kumpleto. Kaya napakahalaga din na ang isang tao pagkatapos manampalataya ay mabautismuhan. Okay, so ano po ang sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa kahalagahan ng bautismo nang siya ay makipag-usap kay Nicodemus? Ang sabi sa John 3 verse 5, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So, una ay manampalataya, pangalawa ay magpabautismo. Kaya po, hindi kumpleto kung manampalataya lang at hindi naman nagpabautismo. Pagdating naman sa bautismo, ay mahalaga na ang tao ay mabautismuhan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Bautismo sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu. Ang tubig ay yung pong tayo ay ilulubog sa tubig. Ang Espiritu ay yung pong ating tanggapin ang Banal na Espiritu na kung saan dati ang Espiritu natin paglabag sa utos ng Diyos, pag tinanggap na natin ang Espiritu ng Panginoon ay nabago na ang ating buhay na ating pinahintulutan ng Panginoon na sa pamagitan ng Espiritu na mabago na tayo at ang pagbabago dati lumalabag, ngayon ay sumusunod Espiritong may pag-ibig na sa Diyos. Sumusunod sa Kanya para makapasok sa kaharian ng langit. Yan po mga kapatid, ang ibig sabihin ng na bautismo na kinakailangang maranasan po ng isang tao para makapasok sa langit. Ngayon, iba't iba po ang mga bautismo na na ginagawa ng mga Kristiyano ngayon, nasa 15. Pero isa lang po ang bautismong kinikilala ng Biblia, mga kaibigan. Merong bautismo na winiwisikan lang ng tubig, merong binubuhusan ng tubig, merong binubuhusan ng langis, merong ipinagpipray lang sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Pero isa lang po ang paraan ng bautismong kinikilala ng Biblia. Ang sabi sa Efeso 4 verse 5, isang Panginoon, isang panampalataya, isang bautismo. Yan, isa lang po ang ating paraan.
At ang paraan po ay mayroong dalawang halimbawa na binanggit ng Biblia. Una ay ang halimbawa na kung paanong ang Panginoong Hesus ay nabautismuhan. Ang Panginoong Hesus po ay hindi naman kinakailangang mabautismuhan in the meaning na siya po ay hindi nagkasala, na kung ang bautismo ay para sa mga nagkasala na malinis ang kasalanan, maligtas, mapatawad, ang Panginoong Hesus ay hindi. Pero siya po ay nagpabautismo bilang halimbawa dahil darating mo panahon na magkakaroon ng iba't ibang mga bautismo na hindi naman kinikilala ng Biblia, kaya ang Panginoon ay nagpabautismo bilang pamarisan natin na ang bautismo na paraan na kanyang ginawa. Paano po ba siya nabautismohan? Sa Marcos 1:9-10, at nang mangyari ng mga araw na iyon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya nabautismohan ni Juan sa Jordan. At karakarakang panahon, pag-ahon sa tubig, nakita niyang bigla na nabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad ng isang kalapati na bumaba sa kanya. So yan po, ang ating Panginoong Hesus ay nabautismohan sa pamagitan ni Juan Bautista. Siya po ang nagpabautismo sa ating Panginoong Hesus. Nung siya'y nabautismohan, siya po ay umahon sa tubig. Ibig sabihin, nung nabautismohan ang Panginoong Hesus, siya po ay inilubog sa tubig, kaya umahon, maraming tubig. Hindi po siya binuhusan ng langis, hindi po siya binuhusan ng tubig, hindi siya winisika na katulad ng ginagamit ng iba ngayon. Bakit po ba nagkaroon ng iba't iba? Kasi po, anong unang panahon naman talaga, ang tamang paraan na ginagamit ng mga Kristyanismo ng pagbautismo ay isa lang, yun pong paglubog. Wala pong iba, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya lang, sa panahon na napakarami ang bibinyagan, para po inisip ng mga leader ng reliyon na yun, para maging mabilis, wisika na lang. Kasi kung iisa-isahin, matagal. Pero yun po ay wala sa Biblia, kaya nawala. Kaya po, ang ibig sabihin ay basta na lang nagkaroon ng iba't ibang paraan ng mga pagbautismo na wala na po sa banal na kasulatan, kundi inisip na lang ng mga leader ng relihiyon sapagkat hindi po mahalaga sa kanila ang pagsunod sa Biblia. Pero kaya nga po dumating ang pagkatapos ng Reformation, dumating ang mga Baptist, sapagkat ang mga Baptist naniniwala na dapat ang tao ay mabinyagan sa tamang paraan. At ito po ay sang-ayon sa banal na kasulatan, mga kaibigan. Ang sabi sa atin, kinakailangan tayo mabinyagan na katulad sa Panginoong Hesus na siya po ay nabinyagan sa pamagitan ng tubig. Umahon po siya sa tubig. Okay, ano pang sabi sa atin? Paano si Felipe nagbinyag ng isang Ethiopian sa Gawa 8:38 at pinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapalumusong sa tubig, si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. So, ang bautismo po ng Ethiopian sa pamagitan ng alagad na si Felipe ay katulad ng bautismo ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang tamang paraan ng pagbautismo. Hindi katulad ngayon, marami pong mga paraan ng bautismo na hindi po nakalagay sa banal na kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan. Nung nabautismuhan ang ating Panginoong Hesus ni Juan Bautista doon po sa ilog ng Jordan, ano po ang malagang bagay ang nangyari? Ang sabi dito sa Matthew 6:16, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nabuksan ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati na lumalapag sa kanya. At narito isang tinig na mula sa langit ay nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. So ibig sabihin, nung nabautismo ng ating Panginoong Hesus, mga kaibigan, dalawang bagay ang na mahalaga ang nangyari. Una, bumaba ang Banal na Espiritu. Pangalawa,
ay nandoon ang tinig ng Ama. So kompleto po, ang anak ay nabinyagan, ang Panginoong Jesus, ang banal na espiritu ay bumaba, nandoon, ganon din naman ang tinig ng Ama ay nandoon at sinasabi na ito ang kinalulugdan kong anak. Ibig sabihin, tayo din po, katulad ng Panginoong Jesus, pag nabinyagan tayo, natutuwa ang Panginoon kapag tayo po ay tumatanggap sa Kanya sa pamagitan ng bautismo, mga kapatid, mga kaibigan. So, kapag ka po ba tayo ay nabinyagan, ay mas malaking bahagi ng Banal Espiritu ang ipinagkakaloob na manatili sa atin. Gawa 2:28, at sinabi ni Pedro, magsisi kayo at kayo'y magpabautismo bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikakapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ang Banal Espiritu. So kapag tayo'y nabautismuhan, mga kapatid, tatanggapin natin ang Banal Espiritu po. Ano po ang gagawin ng Banal Espiritu? Ang Banal Espiritu po ang magbibigay ng lakas, ng power, ng kapangyarihan na masunod, na tayo ay tulungan na masunod po natin ang kalooban ng Diyos. Pagka po wala ang Banal Espiritu, masamang espiritu po ang nasa atin, at pag masamang espiritu, paglabag sa kautusan ng Panginoon. Pero kapag Banal Espiritu ay sumunod sa atin, ang pananampalataya natin na may pag-ibig sa Diyos ay magbubunga ng masaya na pagsunod sa Kanyang kalooban. At yan po ang sabi sa atin, tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Sa verse 39 ang sabi, 39 ang sabi, sapagkat sa inyo ang pangako, sa inyong mga anak at lahat ng mga nasa malayo ay maging ilanman ang tawagin ng Panginoon na nating Panginoon. So ibig sabihin, ang pangako ay nasa kanila sa panahon po ng mga alagad na nabuhay sa kanilang panahon. At nasa malayo, ibig sabihin, sa Jerusalem po kasi nagpasimula, and then sa lumawak sa ibang lugar, nakarating sa atin sa Pilipinas, sa ibang bansa, at sino man ang tawagin ng Panginoon. So ibig sabihin, ang pangako ng Panginoon, mga kaibigan, na tayo ay makapasok sa kaharian ng langit, magkaroon ng kaligtasan, ay sa pamagitan ng pananampalataya, at kinakailangan din tayo magpabautismo, at hindi lang magpabautismo, kundi kailangan din po na tamang paraan ng pagbautismo. So yun po ang ating pag-aaral ngayon sa part 1. At huwag po kayong mawawala sa part 2. Meron pa po tayo mga pag-aaralan. Ano po yung mga requirements para mabinyagan ang isang tao. Okay lang ba na kahit batang musmus maliit ay pwede nang mabinyagan, o kinakailangan po isang taong nakakaunawa ang dapat na siyang mabinyagan? Yan po ay mapag-aralan natin sa susunod. Sa ngayon, ating nalaman na isang bautismo at isang tamang paraan ng bautismo ay paglubog katulad ng ginawa ng ating Panginoon, at ang kahalagahan po ng bautismo ay makapasok tayo sa kaharian ng langit, mabago ang ating buhay sa pamagitan ng tulong ng Banal Espiritu. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkataon na kami ay muling makapag-aral ng inyong mga salita. Pagpalain ang aming mga kaibigan, samantalang nag-aaralan niyo mga salita, dumating ang panahon na magpasya, tanggapin ang Panginoon sa pamagitan ng bautismo upang maranasan na malinis sa pagkakasala at upang makapasok sa inyong kaharian sa langit. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin, at pagpalain niyo po ang bawat isa na sumusubaybay sa pag-aaral na ito, Bible Study for Busy People, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So pagpalain po tayo ng